Mini vlog! Ginising ko nga ang Kuya Adam para nga magpausok. Kahit nga antok na antok pa ang pagkatao ko ay ginising ko nga siya para nga makapagpausok siya. Kahapon pa nga yung mga clips na to, ngayon ko nga lang na-edit dahil nga nakatulog ako ng maaga kagabi. Dahil nga sa sobrang pagod at antok ng pagkatao ko. Ito nga yung mga oras na ginising ko ang Ate Faith at kumain nga siya at hindi niya nga naubos ang pagkain niya. Maaga nga ring nagising ang Ate Ana at ang bunso. Abay may pagtawa pa. Nakatapos na ngang kumain at maligo ang Ate Faith niyan, nakabihis na nga rin siya kaya nga inipitan ko na nga siya niyan. Pero bago ko nga siya ipitan ay sinuklayan ko muna at tinignan ko nga kung may kuto. May nakukuha pa nga ako pero hindi na nga kagaya nung dati na sobrang dami nga. Nung mga oras na to nga ay nanggugulo nga itong kalbong to. Meron nga siyang pilit abutin dyan kaya nga palapit ng palapit ang mukha niya sa camera. Pansin yarn be. Wala pa nga siyang pakialam sa camera niya at hindi niya nga napapansin ang mukha niya. Kaya patuloy siya sa panggugulo. Pagdating nga ng alas 9 ay pinapasok ko na nga ang Ate Ana at ang Kuya Adam. Masama-sama pa nga rin ang pakiramdam ng Kuya Adam niya pero sabi nga niya ipapasok nga siya. Sinama ko nga rin ang bunso sa paghatid sa Ate Ana at Kuya Adam. Dahil nga nagwawala siya at ayaw magpaiwan. Pag uwi ko nga ay bigla nga dumating itong parcel ko. Natuwa nga ako nung nakita ko nga yung laman. Tinignan ko nga munang mabuti lahat dahil akala ko nga ay may basag dahil nga babasagin ito. Bagay ngang pang display to sa mga santo. Lalagyan ko nga ng bigas, tubig, asin, bulak at barya ang mga to. At ilalagay ko nga rin sa santo. Nakakatuwa nga dahil ang ganda ng quality nito at napakamura nga lang din nito. 104 nga lang ang kuha ko dito. Pero ang ganda nga ng quality niya, ilalagay ko na nga lang ang link kung gusto mo. Meron nga din akong in-order na kurtina para nga sa ilalim ng lababo. Dahil gusto ko ngang palitan na yung kurtina doon. Dahil nga naman tsahan na yung dati kong nakalagay doon at kaya umorder na ako ng bago. Pagkatapos ko nga maglinis ng mga oras na yan ay pinakain ko nga ang bunso. At napakalikot nga niyang pakainin na para bang kiti-kiti siya. Lahat na nga ng pwedeng ipanood sa kanya ay pinapanood ko na nga sa kanya para nga kumain siya. Abay ayaw niya pa rin mapirmi. Napalag pa nga siya dyan, nakakala mo nga'y boksingero siya. Hoy, hindi ka ganon. Ba't napaka-arte pa nga, ayaw nga niyang sipsipin ng tsupon, gusto nga lang niya iipisit pa sa kanya yung tubig, na para bang may katulong siya. Bigla nga siyang humina sa pagkain ngayon, hindi ko nga alam kung dahil lang nagngingipin siya. Pagdating nga ng alas 12 ay sinundo ko na nga ang Ate Ana at ang Kuya Adam. Abay nakaabang pa nga ang Ate Ana sa pinto. Nung nakita niya nga ako ay nag-bless na nga agad siya sa teacher niya at nagpaalam na nga siyang uuwi. Inabot na nga agad niya sa akin itong libro niya dahil nga babalutan ko nga daw. Magkaklase na nga pala sila ng Kuya Adam ngayon. Dahil nga nag-request ako sa teacher na Kuya Adam nga ay kunin na nga lang din para magkaklase nga silang magkapatid. Dahil nga nag-iiyak siya kapag iniiwan ko nga siya sa school. Pero nung mga unang araw ay hindi naman siya ganon. Kaya nagtataka kami kung bakit ngayon lang siya biglang naging ganon. Pero nung naging magkaklase na nga sila ng kuya niya ay hindi na nga siya naging iyakin. Excited pa nga laging pumasok kasama ang kuya niya. Pauwi na nga kami nung mga oras na to at nagbibideo nga siya niyan. Siya ang may hawak ng cellphone na para bang vlogger siya. Sobrang init pa nga nung mga oras na yan dahil nga alas 12 na. Yun lamang po for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bukas po ulit. Bye-bye!